David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 56. Sa oras na ito, ang mga ilaw sa bar ay buhay na buhay, at ang mga kumikislap na ilaw ay nakakaramdam ng pagkahilo sa mga tao. Nakita ni David na sinundan ni Wang Hanhan ang ilang babae sa bar, at direktang dinala sa likod ng dalawang waiter. Nang gustong sundan siya ni David, napatigil siya. Sir, pasensya na po, ito po ang backstage natin, hindi pwedeng pumasok ang mga bisita. Sumulyap si David sa loob at nakitang wala na si Wang Hanhan, kaya naghanap siya ng isang sulok at umupo. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Wang Hanhan dito. Hindi nagtagal, lumabas si Wang Hanhan at ilang mga batang babae, ngunit sa pagkakataong ito, nakasuot lamang sila ng sexy na damit na panloob, at tumambad ang isang malaking halaga ng balat na puti nyebe. Maraming tao ang mabilis na naglakad patungo sa entablado sa gitna ng bar, at sa isang iglap, ilang malalakas na ilaw ang tumama sa ilang babae, dahilan para agad na kumulo, sumigaw at sumipol ang mga tao sa bar. Pinahihit ni Wang Hanhan at ng ilang batang babae ang kanilang katawan, at makikita na medyo matigas pa rin ang mga galaw ni Wang Hanhan, hindi kasing flexible ng ibang mga babae, ngunit si Wang Hanhan ay pumipilipit din ng husto, sinusubukang pilitin ang kanyang mukha na ngumiti. Nakita rin ng iba ang kakulaitan ni Wang Hanhan, at lahat sila ay nakatutok kay Wang Hanhan, at ang ilan ay dinampot pa ang pera at inihagis kay Wang Hanhan. Kumunat ang noo ni David at tumingin kay Wang Hanhan sa stage. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na si Wang Hanhan, na noon pa man ay mahiyain at maganda ang ugali, ay pupunta sa bar at magiging dancer. Tinitingnan ng pera sa entablado, patuloy na yumuko si Wang Hanhan upang kunin ito, at pagkatapos ay isinilid ito sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng entablado, isang grupo ng mga lalaking may pulang mata ang nakatingin sa katawan ni Wang Hanhan, parang mga gutom na lobo. Nang makita ito, tumayo si David at pumunta sa gilid ng stage. Pagkatapos niyang maglabas ng isang stack ng banknotes, diretso niya itong inihagi sa entablado. Mayroong libu-libong dolyar. Nang makitang may nawala ng napakaraming pera, agad nang ngumiti si Wang Hanhan, "Salamat, kapatid." Ngunit nang dumampi ang mga mata ni Wang Hanhan kay David, bahagyang nanginig ang katawan ni Wang Hanhan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging halatang hindi natural. Mabilis na binawi ni Wang Hanhan ang kanyang mga mata, nagkunwaring hindi nakita ni Wang Hanhan si David, yumuko at nagmamadaling kinuha ang lahat ng pera, at pagkatapos ay umikot pa rin sa entablado, ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa ginawa ni David, maraming tao ang napalingon, ngunit nang makita nila si David na nakasuot ng ordinaryong damit at natatakpan ng mga gamit sa kalye, lahat sila ay nagpakita ng mapanuksong mga ngiti. "Dude, with your outfit, I'm afraid na hindi ka lalampas sa 200 yuan, right? Hindi mo makokontrol ang maliit na batang babae sa gilid na ito, kaya bilasan natin, hindi ka makakakuha ng ilang libong yuan sa isang buwan, at kailangan mong bayaran ito sa ilang sandali." Nandito pa rin. Sa oras na ito, isang medyo may edad na lalaki ang tumapak sa balikat ni David at sinabing. Hindi siya pinansin ni David, ngunit tinitigan si Wang Hanhan ng may mga mata. Hindi niya maintindihan, magbago ba talaga ang isang tao sa loob lang ng 3 taon. Lumingon si Wang Hanhan, hindi nakaharap kay David, ngunit sa kabilang direksyon, umiikot ng husto, habang papalapit ang iba pang mga babae sa entablado. "Guwapo, ipapakilala kita." Inabot ng isang mananayaw, iniunat ang kanyang magandang braso, at hinawakan ang mukha ni David. Si David ang paborito ng mga mananayaw na ito. Kahit na wala kang masyadong pera, kapag nahuli mo na ito, maaari mong ibigay ang iyong buwanang sweldo ng masunurin. Bahagyang ibinaling ni David ang kanyang ulo at yumuko, hindi hinayaang hawakan siya ng mananayaw, at hindi umalis ang kanyang mga mata sa katawan ni Wang Hanhan. "Beauty, hayaan mo akong makilala ka." May isang lalaki sa gilid na nakangiti ng masama, biglang hinawakan ang kamay ng dancer, at biglang hinayla pababa. Kabanata 57. Hindi siya pinansin ng dancer at hinayla siya palabas ng stage. Ang mga lalaking nakapaligid ay parang mga gutom na tigre na sumusubok sa mananayaw, hinahawakan sila pataas at pababa gamit ang kanilang mga kamay.
Sa oras na ito, gusto kong lumapit para samantalahin ito at kumain ng tokwa. Pabayaan mo na ako, gusto mo na bang mamatay? Sa oras na ito, isang babaeng nakasuot ng professional outfit at makapal na makeup ang lumapit at sumigaw, at sa likod ng babae ay may apat na malalakas na lalaki kasama ang 5 malalaki at 3 makapal na lalaki. Nang makita ito, naghiwa-hiwalay ang mga baliw, at lahat ay tumakbo pabalik. Ate yan. Tumayo yung dancer na hinailalang palabas ng stage at sinigawan yung babaeng nakatingin. Sa oras na ito, ang katawan ng mananayaw ay natatakpan ng mga touch mark, at maging ang damit na panloob sa kanyang katawan ay nasira dahil sa paghila. Get off! Bahagyang kumunat ang noo ni Ate Yan at sinigawan ng dancer. Takot na takot ang mananayaw at sumugod sa backstage. Tumingin si Sister Yan sa paligid, at saka tumingin kay David, na nakatayong mag-isa sa gilid ng stage. Hindi siya nagsalita, ngunit sinabi kay Wang Hanhan sa entablado, "Hanhan, bumaba ka." Nang marinig ang kanyang tawag, dali-daling huminto si Wang Hanhan at bumaba ng stage. "Sister Yan, anong problema? Nandito na ang Big Boss, hayaan mo siya at sumama sa iyo." Diretsyong sabi ni Ate Yan. Nakita ko ang katawan ni Wang Hanhan na bahagyang nanginginig, na may matinding pag-aatubili na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, kaya sumunod na lang siya kay Sister Yan. Nang dumaan si David, sadyang ibinaba ni Wang Hanhan ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay David. "Hanhan." Sa sandaling bumaril si David, hinawakan niya ang braso ni Wang Hanhan. "Kilala mo siya?" Nang makitang hawak ni David si Wang Hanhan, bahagyang kumunat ang noo ni Sister Yan at tinanong si Wang Hanhan. Hindi ko alam." Nagmamadaling umiling si Wang Hanhan, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, "Sino ka? Bitawan mo ako, kailangan kong magtrabaho." Humiwalay si Wang Hanhan kay David at sinundan si Sister Yan sa backstage. Pinandilatan ni Sister Yan si David at umalis nang walang sabi-sabi. "Hanhan, seryoso sa'yo si Big Boss. Hindi ka pwedeng makipagkulitin ngayon, lalo na kung hindi ka makakahanap ng boyfriend. Kung masusunod mo ang Big Boss, huwag mong pag-usapan ang mga loan shark mo. Mag-alala, susundan kita sa hinaharap." Habang nasa daan, sinabi ni Sister Yan kay Wang Hanhan. Hindi gaanong maganda ang mukha ni Wang Hanhan, ngunit sinubukan pa rin niyang pigilan ang isang ngiti. "Sister Yan, paano ako magugustuhan ni Big Boss, pero inaalagaan ni Big Boss si Yan ate." Ayaw sumunod ni Wang Hanhan sa Big Boss ng bar na ito, isang malaking kalbo na matabang lalaki, medyo nakakadiri, kahit hindi niya mapigilan, ayaw niyang mabulok sa ibang babae. "Ako ay matanda na, at ito ang magiging mundo ng iyong kabataan mula ngayon." Gaya ng sinabi ni Sister Yan, tumingin siya kay Wang Hanhan ng may inggit at selos. Sa kanilang linya ng negosyo, ang edad ay kapital. Pagtanda mo, wala ka ng silbi. Kung hindi mo kayang magwalas ng bahay, magaling. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang malaki at marangyang opisina. Pagkapasok sa pinto, nakaupo sa sofa ang isang kalbo na medyo may edad na at may bote ng red wine sa harap niya. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bahagyang yumuko si Sister Yan at sinabing, "Boss, nandito si Hanhan." "Well, wala ka bang bisita?" Tanong ng medyo may edad na lalaki. "Hindi," ipinaliwanag ito ng boss, "bakit hindi ako nakinig?" Mabilis na umiling si Ate Yan. "Go out!" Kinawian ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay. Ang kapatid na siya ay umatras, hindi nakakalimutang commendat kay Wang Hanhan, at isinara ang pinto. Bahagyang nanginig ang katawan ni Wang Hanhan, humarap sa Big Boss mag-isa, takot na takot si Wang Hanhan. Kabanata 58. Matanda, boss. Napahiyaw si Wang Hanhan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumangala kay Wang Hanhan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagnanasa, at siya ay ngumiti, "Huwag kang kabahan, hindi kita kakainin, halika at maupo." Isang medyo matandang lalaki ang tinapik ang sofa sa tabi niya. Bagamat labis na natakot si Wang Hanhan, hindi siya nang ahas na hindi makinig, kaya hakbang-hakbang lang siya at maupo sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagtingin kay Wang Hanhan, na maputi ang balat at naglalabas ng isang kabataang halimuyak, ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging mas maalay.
Kinuha niya ang red wine sa harap niya, nagsalin ng 2 baso, at inabot ito kay Wang Hanhan, halika, uminom ka sa akin. Matanda, boss, hindi ako marunong uminom. Si Wang Hanhan ay hindi nang ahas na tanggapin ito. Kapag ito ay ipinanganak at naluto ng 2 beses, hindi ba ito ay masarap pagkatapos inumin ito ngayon? Bahagyang tumaas ang bibig ng medyo may edad na lalaki. Nang makita ito, kinuha lang ni Wang Hanhan ang baso ng alak, ipinikit ang kanyang mga mata at ininom ang lahat ng red wine sa kanyang tiyan. Nang makitang umiinom si Wang Hanhan, tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Narinig kong sinabi ni Yanzi na marami kang utang. Tanong ng medyo may edad na lalaki. Tumango si Wang Hanhan, 1 milyon. 1 milyon. Malaki iyon. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kumuha ng tseke, direktang sinulatan ito ng 1 milyon, at itinulak ito sa harap ni Wang Hanhan. Stay with me tonight? Make me feel comfortable, this million is yours. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Wang Hanhan ng may kumpiyansa. Hindi niya ito ginawa minsan o 2 beses. Sa ilalim ng tukso ng pera, walang babae ang makakakontrol nito. Ang pamamaraang ito ay sinubukan at nasubak. Sa pagtingin sa tseke sa harap niya, naging mabilis ang paghinga ni Wang Hanhan. Ito ay 1 milyon. Kung mayroon man siyang milyon na ito, hindi na siya dapat matakot sa mga nagpapautang, at hindi na siya kailangang maging dancer sa isang bar buong araw. Araw-araw ako ay nag-aalala, sa takot na makilala ang isang kakilala. Ang puso ni Wang Hanhan ay galit na galit, at dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay, ngunit binawi niya ito muli, alam na hanggat kinuha niya ang tseke na ito, ang kanyang buhay ay ganap na masisira. Kahit dancer na ako ngayon, kumpleto pa rin ang katawan ko. Kapag nabayaran ko na ang pera, hahanap ako ng boyfriend na mapapangasawa. Hindi ako naaawa sa kabilang partido, ngunit gusto ko talagang maging may bahay ng iba, kahit na makahanap ako ng isang mapagkakatiwalaan sa buong buhay ko sa hinaharap. Ang lalaki, si Wang Hanhan mismo ay makararamdam ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naisip si David. Naalala niya noong teenager pa siya, sobrang protective sa kanya ni David. Sa oras na iyon, palaging sumisigaw si Wang Hanhan na gusto niyang pakasalan si David. Sa personal, mas kaunti ang mga kontak. Isa pa, nahanap na ni David si Delia, isang kasintahan, at umabot sa puntong pinag-uusapan ang kasal. Hindi kailanman nakipag-ugnayan si Wang Hanhan kay David. Ngunit sino ang nakakaalam na ang mundo ay hindi permanente, ang kasal ni David ay hindi natapos, ngunit siya ay ipinadala sa bilangguan. Si Wang Hanhan, na nasa kolehiyo pa noon, ay gustong pumunta sa bilangguan upang makita si David, ngunit dahil nag-aral siya, hindi siya nakapasok. Ngayon, nang makita siya ni David na ganito, si Wang Hanhan ay labis na nalungkot, at natakot siya na sabihin ni David sa kanyang ina ang tungkol dito. Kung nangyari iyon, hindi magagalit ang kanyang ina. Maagang namatay ang aking ama, at pinalaki siya ng aking ina ng may pagsisikap. Kung sasabihin sa kanya na dancer siya sa isang bar, siguradong magagalit siya. Kung siya ay may bahay ng iba, natatakot ako na tiyak na hindi siya makilala ng kanyang ina bilang isang bata. Sa pag-iisip nito, mariing umiling si Wang Hanhan, "Boss, salamat sa iyong pagmamahal, ngunit wala akong iniisip na ganoon." Saglit na natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Wang Hanhan, at nabigla siya. Dapat mong malaman na sinubukan niya ang pamamaraang ito ng maraming beses, at walang tumanggi sa kanya. Nagtatalo ng ilang mga babae sa tuwa. Sa lipunang ito, pera ang pinakamahalagang bagay. Kabanata 59. Dahil ba wala kang sapat na pera? Marami pa akong ibibigay sa'yo, at binibili kita ng bahay. Bilang isang love nest sa ating dalawa, magagawa mo lahat ng gusto mo, at hindi ko masyado kang makialam sa pribadong buhay mo. Samahan mo lang ako ng 4 o 5 beses. Ang kasalukuyang katawan ko ay hindi angkop para sa paglalagay ng napakaraming enerhiya sa mga babae, na maaaring kumita ng mas maraming pera kaysa sa iyo bilang isang mananayaw, at hindi mo na kailangan kainin ng mga mabahong lalaki. Unti-unti pa ring nanliligaw ang mga nasa katanghaliang gulang kay Wang Hanhan. Nakapagdesisyon na si Wang Hanhan.
Hindi siya maaaring maging manliligaw ng iba. Ayaw niyang ipagpalit ang buhay niya sa panandaliang kaginhawaan. Nang mapatingin siya sa kalbong nasa harap niya ay naiinis siya. Boss, hindi ko na talaga kaya, humanap ka ng iba. Umiling muli si Wang Hanhan. Nang makitang tinatanggihan pa rin siya ni Wang Hanhan, iniharap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mukha at sinabing, kapag lumapit ka sa akin, may pagpipilian ka ba? Walang babaeng hindi ko masagot. Nang makita ito, natakot si Wang Hanhan kaya nagmamadali siyang bumangon at gustong tumakbo palabas, ngunit nakatayo lang siya roon, naramdaman niyang umiikot ang mundo at nahihilo siya. Hahaha, hindi ka pwedeng umalis, inumin mo ang alak ko, gusto mo pa bang umalis? Tumawa ang medyo may edad na lalaki. Namutla ang mukha ni Wang Hanhan, gusto niyang sawayin, ngunit hindi na niya maibuka ang kanyang bibig, nang makitang nanlalabo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa huli, bumagsak siya sa sofa ng may kalabog, at ang buong tao ay hindi makagalaw, at unti-unting nakatulog. Kasabay nito, sa lobby ng bar, humihit-hit ng sigarilyo si Sister Yan at inggit ang mga bata at magagandang mananayaw sa entablado. Noong unang panahon, napakabata ko at maganda, at napakaganda ko sa entablado, at pinahahalagahan at inaalagaan din ako ng Big Boss. Pero ngayon, naging bugaw na siya na nakahanap ng babae para sa Big Boss. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa loob ng ilang taon. Sister Yan, ang Wang Hanhan na iyon ay nakita ng Big Boss, at ngayon ay uunlad na siya. Tanong ng waiter sa tabi ni Ate Yan sa mahinang boses. Siyempre, dapat kang mag-ingat kapag nakilala mo ang Wang Hanhan na iyon sa hinaharap, ngunit huwag mo siyang istorbohin, kung hindi, wala kang magandang prutas na makakain. Sinaboy ni Ate Yan ang simenea. Hindi, ngunit kamangha-mangha ang figure at balat ni Wang Hanhan, kung ito ang dahilan kung bakit ako. Manahimik ka, ayaw mo bang mabuhay? Sa kabutihan mo, kahit ang asawa ng Big Boss ay naglakas loob na isipin ito. Bago pa matapos magsalita ang waiter, galit na sabi ni Ate Yan. Ate Yan, moldite ako, kalokohan ang mga sinasabi ko. Sinampal ng waiter ang sarili ng 2 beses sa pagmamadali. Kalimutan mo na ito, kung may oras pa, ibabawas ko ang sweldo mo ng 1 buwan. Matigas na sabi ni Ate Yan. Salamat, Ate Yan. Salamat, Ate Yan. Nagmamadaling nagpasalamat ang waiter, iniabot ang kamay, at marahang pinisil ang puwitan ni Ate Yan. Tingnan mo kung gaano kapatay. Ngumiti si Ate Yan at hinaila ang waiter palayo. Tumatanda na si Ate Yan, bagamat ayaw ng Big Boss, pero ni isa sa mga bata at malalakas na waiter sa bar ay hindi makakataka sa kanyang palad. Tahimik lang ang usapan ng dalawa, pero narinig pa rin sila ni David. Nang marinig na si Wang Hanhan ay natagpuan ng malaking boss, para sa ganitong bagay, napakalamig ng mukha ni David. Tumayo si David at pumunta sa backstage. Pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng 2 waiter. Bago pa makapag-ingay ang dalawa, agad na nawala ng malay si David. Pagpasok sa likod ng entablado, hindi alam ni David kung nasaan si Wang Hanhan, mayroong mga silid sa lahat ng dako, at walang paraan upang mahanap ito, na nag-aalala kay David. Nang dumaan si David sa isang banyo, bigla siyang nakarinig ng mga hingal na tunog. Kabanata 6 na po. Ano? Nakita ko sa compartment, kanina pa inaaway ni Ate Yan yung waiter, at parang simula pa lang. Nang makita ng waiter na may nagmamadaling pumasok, sisigaw na sana siya, napatigil siya sa palad ni David, at saka hinawakan ang kwelyo ni Ate Yan, saan mo dinala si Hanhan. Nagbibiro ka. Nang makitang si David iyon ay agad siyang sinigawan ni Ate Yan. Ngunit habang nagsasalita siya, hinawakan ni David ang leeg ni Sister Yan, at biglang nahirapang huminga si Sister Yan, namula ang mukha, at may takot sa mga mata niya. Oo, sa opisina. Nagmamadaling sabi ni Ate Yan. Dalhin mo ako dyan. Binitawan ni David si Ate Yan. Nang makita ang nakamamatay na mukha ni David, si Sister Yan ay hindi nang ahas na maglaro, maaari lamang siyang manguna. Matapos dalhin si David sa opisina, sinipa ni David ang pinto ng opisina ng isang sipa. Boom! Ang malakas na ingay ay ikinagulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Matapos sumugod si David, nakita niya si Wang Hanhan na hindi gumagalaw sa sofa, habang ang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglalakad sa paligid ni Wang Hanhan gamit ang kanyang mga kamay. Kamatayan sa korte. Puno ng galit ang mga mata ni David, at ang isa ay humakbang pasulong, direktang pinaalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hanhan, Hanhan. Hinubad ni David ang kanyang coat at isinuot kay Wang Hanhan. Nang makitang walang malay si Wang Hanhan, alam niyang tiyak na nadroga siya, kaya isang espiritual na puwersa ang dinala sa katawan ni Wang Hanhan. Dahan daw ang iminulat ni Wang Hanhan ang kanyang mga mata, at pagkatapos makita si David, nagulat siyang napasigaw, "Kuya David." Sumisigaw, nakatulog muli si Wang Hanhan, tila napakabigat ng epekto ng gamot. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay sinipa ni David, at napahigi siya sa lupa, naging kulay ube ang kanyang buong mukha. Boss! Sumugod si Sister Yan at tinulungang makatayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pinandilatan ng nasa katanghaliang lalaki si David, "Anak, ang lakas ng loob mong talunin ako, sa tingin ko pagod ka ng mabuhay, sino ka?" Habang umuungal ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, narinig ng apat na magnanakaw na nakasuot ng itim na terno ang paggalaw at nagmadaling pumasok. "Boss, baka boyfriend ni Wang Hanhan ang lalaking ito." Sabi ni Ate Yan sa medyo may edad na. Mula sa ugali ni David kay Wang Hanhan ngayon, at sa kanyang galit na ekspresyon ngayon, ano pa kaya siya kung hindi boyfriend? "Wala akong pakialam kung sino siya, patayin mo siya para sa akin, maglakas loob na talunin ako, sisirain kita." Nang makita ng nasa katanghaliang gulang ang kanyang lalaki na sumugod ay agad itong napasigaw ng malakas. Nang makita ito, direktang sinugod ng apat na tulisan si David. Ibinaba ni David si Wang Hanhan, at hindi man lang tumingin sa apat na tulisan na sumugod. Kaway ng palad, lumipad ng patiwarik ang apat na tulisan at natama ng malakas ang pader na hindi makagalaw isa-isa. Nang makitang napakalakas ni David, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Sister Yan ay natigilan, na may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Malamig na tiningnan ni David ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Scumbag like you, damn. Ano ang gusto mong gawin?" Nang makita ang nakamamatay na mga mata ni David, nanginginig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Masasabi ko sa iyo, ang bar na ito ay pag-aari ng Tiger Lord. Alam mo ba kung sino ang Tiger?" Pagkatapos magsalita ng medyo may edad na, tumunog ang cellphone ni David. Si Lin Chanho ang orihinal na tumawag kay David, ngunit hindi niya nakitang dumating si David, kaya tinawagan ni Lin Chanho si David para magtanong. "Mr. Chen, saan ka galing?" Tanong ni Lin Chanho sa mahinang boses. "Nasa Fenggayo Bar ako." "Fenggayo Bar?" Nagulat si Lin Chanho, ano ang ginagawa ni Mr. Chen sa Fenggayo Bar? "Pagpatay." Ang maiikling salita ay naglalaman ng walang katapusang mamamatay tao na aura, na nagpang-inig kay Lin Chanho sa kabilang panig ng telepono sa takot. "Mr. Chen? Ang Fenggayo Bar ay pag-aari ng kalbo na si Lee, at binabayaran niya ako ng protection fee para sa Juyitang. May dadalhin ako ngayon doon, at hindi ko kailangan si Mr. Chen na siya mismo ang gumawa nito." Alam ni Lin Chanho na kung masasabi ni David ang salitang pumatay, tiyak na Fenggayo Bar ang nakakainis kay David. Lahat tama. Isang salita lang ang sinagot ni David, ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay tahimik na umupo sa sofa at naghintay. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.